Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory to Jesus. Hallelujah. Namahal tayo po muna manalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y magkaisa mga minamahal. Praise the Lord. Let us pray. Glory to God. Hallelujah. Dear Heavenly Father. Hallelujah. Almighty God. Hallelujah. We humbly ourselves to you, God. Narito kami, mahal na Panginoong Jesus. Patuloy kami nagpapakumbaba sa paanan. Patuloy kami, mahal na Panginoong Jesus. Nagtitiwala at umaasa sa iyo. Hallelujah. Patuloy kami, mahal na Panginoong Jesus. Sumasampalataya sa iyo, mahal na Panginoong Jesus, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, mahal na Panginoong Jesus. Sa pamagitan, mahal na Panginoong Jesus, sa mga naunang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Willistrada Almeida, mahal na Panginoong Jesus, ang iyong huling propeta na pinagkaloob sa amin, mahal na Panginoong Jesus, upang kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, makakilala sa iyo, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, matamo namin ang mga pagpapalang taglay-taglay namin sa mga oras na ito, kapayapaan na walang hanggan, mahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoon, sa mga oras nito, bago ang lahat, kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Hindi kami karapat-dapat sa iyo, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hindi kami karapat-dapat sa iyo mga salita. Ang iyong salita ay makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Mag-isagan ang akin, O Diyos. Ikaw maglangis sa aking bibig ng iyong mga salita. May pangharal ko na may pag-ibig, may kapangyarihan, may karunungan ang gagaling sa iyo. At sa lahat ng aking mga kapatiran, buksan mo kanila mga pangunawa. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoong Jesus. Iunat mo dakilang kamay at ikapos ang lahat ng gawa ng mga kaaway, demons of doubt, unbelief, hindrances, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to Jesus. First and foremost, hallelujah, I give the highest praise, glory, and honor, majesty, worship belongs only to our dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, and double honor and respect, praise the Lord, hallelujah, our beloved parents in the Lord, praise the Lord, our beloved evangelist, Pastor Willistrada Almeida, the end-time prophet of God, praise the Lord, hallelujah, and other beloved Mama there, beloved assistant, Pastor Alina si Almeida, praise the Lord, hallelujah, we always cherish, praise the Lord, and remember their blessed preaching and teachings, mga minamahal, sapagkat dito tayo nahubog sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanilang mga pangangaral. Hallelujah, na may katapangan, salita ng ating mahal na Panginoong Jesus, glory to God. Kaya patuloy nating inaalala yun, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoong Jesus, and greetings also, mga minamahal, praise the Lord, to all the beloved Almeida family throughout the world, praise the Lord, beloved Menes Pugs, magandang tanghali na po, beloved din, praise the Lord, hallelujah, at ang buong pamilya, sambahayan, mga minamahal, praise the Lord, pagpalain ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa inyong lahat, mga minamahal, mga kapatiran, kapwa manggagawa, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, na patuloy ginagamit ng ating mahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan, magandang tanghali, at ganoon din po sa ating mga beloved Bibcast viewers, hallelujah, pagpalain kayo ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hallelujah, pag-aralan natin ang salita ng ating mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa araw na to, mga minamahal, ang ating pamagat, mga minamahal, ay spiritual awareness. Or in other words, mga minamahal, situational awareness. Ang talata po natin, mga minamahal, praise the Lord, ay Exodo, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 6. Atin po munang basahin, mga minamahal, praise the Lord. From the book of Exodus, chapter 20, verse 1 up to 6. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am jealous God, because visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and the fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 6. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o sa nasa ibaba, sa lupa, o sa nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi na mga napupuot sa akin. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapang Panginoong Sus. So mga minamahal, praise the Lord, itong salitang ito yung pangunahing utos ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito yung pangunahing utos, mga minamahal, na pinagkaloob, ibinigay, mga minamahal, ng Diyos sa bansa ng Israel noong panahon ni Moses. Mga minamahal, itong salitang ito, mga minamahal, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, parang nagiging common na lang ito para sa atin. Parang nagiging, alam na natin yan, mga minamahal, na ito'y bahagi ng Ten Commandments. Pero mga minamahal, makikita po natin na napakalaking bagay ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakamahalaga, mga minamahal. Napakahalaga ang salita ng Diyos sapagkat ito yung buhay natin. Ito yung manual natin, mga minamahal, upang matamo natin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ito yung mga minamahal, yung magbibigay ng direction sa atin, mga minamahal, upang matamo natin ang mga pangako ng Diyos sa atin, mga minamahal, na buhay na walang hanggan. Kaya ang pamagat natin, mga minamahal, situational awareness. What is situational awareness, mga minamahal? Ano po yung situational awareness? Sabi dito, mga minamahal, the ability to understand your surroundings. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ang situational awareness, mga minamahal, is ability. Kakayanan, mga minamahal, upang maunawaan natin, upang malaman natin, mga minamahal, ang ating kapaligiran. The ability to understand what is going on in our surroundings. The ability to learn, mga minamahal, the ability, mga minamahal, the capacity, mga minamahal, praise the Lord, upang malaman mo kung ano, mga minamahal, ang nakapalibot sa iyo. Kasi kapag ka-aware ka, mga minamahal, alam mo kung may banta ng kapahamakan, at alam mo rin, mga minamahal, kung mabuti. So pinamagatan natin itong situational awareness. So in a biblical aspect, mga minamahal, we also called it spiritual awareness. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. So yung situational awareness, ito yung ginagamit na muto, mga minamahal, mostly mga minamahal, mga government, mga NGOs, mga minamahal, patungkol sa bansa natin, mga minamahal, ginagamit ito patungkol doon sa mga trahedyang darating, ginagamit nilang muto, mga minamahal, yung situational awareness. Kasi may banta, mga minamahal, na darating. So ganoon din po, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, mayroon tayo, mga minamahal, presalong banta, mga minamahal, na dapat bantayan. Kaya pinamagatan natin spiritual awareness. Kailangan aware tayo, mga minamahal, kung ano ang nangyayari sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon.
Sapagkat kung hindi natin alam, mga minamahal, kung ano ang nangyayari sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, yun ang pinakadelikadong bagay. Kaya dapat, mga minamahal, yung spiritual awareness natin, mga minamahal, malalim. Malalim yung pag-unawa natin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, the ability to understand our circumstances. Yung mga ano bang ibig sabihin ng circumstances? Condition, situation, mga minamahal. Whatever the condition you are with, whatever the situation, mga minamahal, kung saan ka man, mga minamahal, nakasitwasyon ngayon, it is called circumstances. So, kailangan aware tayo, mga minamahal, sa ating kapaligiran. Kailangan aware tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Diyos, mga minamahal, kay Moses, and God speak all these words saying, I am the Lord God, I am the Lord thy God, which hath brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, or serve them. Mga minamahal, itong salita ng ating mahal na Panginoon, kung ating pong mga minamahal bubulay-bulayin, sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Mga minamahal, ito isang spiritual awareness. Binibigyan tayo, mga minamahal, ng karunungan ng ating mahal na Panginoon. Sino ang binibigyan niya, mga minamahal? Ang bansang Israel. Nagsalita ang Diyos, mga minamahal, sa bansang Israel kay Moses. Nung panahong yun, mga minamahal, ano yung sitwasyon nila? Yung sitwasyon nila, mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, sabi dito, I am the Lord thy God, which hath brought thee out of the land of Egypt. Mula sa Egypto, mga minamahal, ang Israel, mga minamahal, ay bondage. Slave sila, mga minamahal. Pinapahirapan sila ng bansa ng Egypto ng kapanahon ng yun. Kaya nung pinalaya sila, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon mula sa pagkaalipin at dinala sila, mga minamahal, doon sa lugar na ipinangako ng Diyos, ang the land of promised land, the Canaan, mga minamahal, ang Diyos nagbigay ng salita sa kanila. Thou shall not make, sabi ni Bito, mga minamahal, thou shalt have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Bakit po, mga minamahal? Bakit? Bakit huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos? Bakit sinabi ng ating mahal na Panginoon sa bansang Israel na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos? Pag napunta ka, mga minamahal, sa lugar na ipinangako ko sa iyo, yung the land of promise, ng Canaan, mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon sa Israel, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag mo silang luluhuran, huwag kang gagawa, mga minamahal, sabi ng Biblia, ng mga ribulto, mga inanyuan, mga minamahal, huwag mo silang luluhuran, huwag mo silang paglilingkuran, sabi ng ating mahal na Panginoon. Bakit sinabi ng ating mahal na Panginoon na huwag kang gagawa ng ibang Diyos? Yung salita lang yan, mga minamahal, ilang word ba to? Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt have no other gods before me. 7 word. Maiksi lang kung ating pagbibulay-bulayin, mga minamahal. 7 words. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, sabi ng mahal na Panginoon sa mga taga-Israel. Bakit? Yung land of promise, mga minamahal, yung Canaan, mga minamahal, puno ng mapanghikayat na mga bagay.
Bakit sinabi ito ng ating mahal na Panginoon? Sapagkat alam ng ating mahal na Panginoon kung ano yung kapasidad ng tao ng Israel. Alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung ano yung kapasidad ng tao. Alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung ano yung mga kahinaan natin. Alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung ano yung mga sitwasyon natin. Kaya sabi mga minamahal ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Basahin po natin. The book of Jeremiah, chapter 17, verse 9. The heart is deceitful above all things, and this desperately wicked. Who can know it? Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9. Ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat ng bagay, at tutong masama, sino ang nakakaalam? Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoong Sus. Mga minamahal, ito yung dahilan kung bakit ibinigay ng ating mahal na Panginoon yung kanyang kautusan sa Israel. What is the purpose? To give them instruction. To give them the commandments, mga minamahal. Itong commandments na ito, mga minamahal, panghawakan mo ito. Panghawakan mo ito at pagtibayin mo ito, mga minamahal, pulayin mo ito araw at gabi. Sapagkat sabi ng Biblia, the heart is deceitful above all things. Ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat. Kaya sinabi ito ng ating mahal na Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Kasi pag napunta ka ng Kanaan, mga minamahal, baka mag-iba yung puso mo. Ano ang nangyari, mga minamahal? Ang Israel, mga minamahal, nag-iba yung puso. Every time, mga minamahal, palagi silang tumatalikod. Palagi sila, mga minamahal, praise the Lord, nag-drift away, mga minamahal, doon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat yung puso ay mandaraya. Sabi ng Biblia, the heart is deceitful above all things. Totoong mandaraya ang puso. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag mo silang yuyukuran. At kapag kinukuran mo, mga minamahal, sabi ng Biblia, for I, the Lord, thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Kung magkakaroon ka ng ibang Diyos liban sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ano ang sabi ng ating mahal na Panginoon? Ako ang silusong Diyos. I am a jealous God. At dinadalaw ko, mga minamahal, ang lahat, mga minamahal, praise the Lord, mula sa ika-4. Sabi dito, unto the third and fourth generation that hate me. Dinadalaw ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga tao na nagdedrift away, mga minamahal, sumasamba sa ibang Diyos. Tanong natin ngayon, mga minamahal, ano ba itong Diyos natin ngayon, sa panahon natin ngayon? Ano ba itong Diyos? Mga minamahal, dito sa gawain natin, wala tayong mga rebulto dito. Yun yung kauna-unahang ipinangaral ng ating mahal na pastor, na may katapangan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag kang gagawa ng mga inaniwang Diyos, larawang inaniwan ng Diyos, na nakatulad ng Diyos. Thou shalt not make any graven image. Sabi ng ating malapastor, pinapangaral yan na may katapangan. Isinisigaw yan, mga minamahal. E makita po natin, ano ba ang Diyos na sinasabi ng ating mahal na Panginoon is small God? Kasi yung nakasulat doon, small letter, gods. Ano ba yung small God na yan? Maaari yung small God na yan sa panahon natin ngayon, na nandito tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maaari yung small God na yan, mga minamahal, ay yung profesyon, your skill, your wisdom,
Yan yung mga small gods natin, mga minamahal. Yung sarili mong pangunawa, mga minamahal. Yung sarili mong kaalaman. Yung kalakasan mo, yung kakayanan mo, mga minamahal, to overcome. Oh, kaya ko yan. Kaya ko maka-overcome kahit wala ang tulong ng Diyos. That is a small God. Maliit na Diyos sa buhay mo. Sabi mga minamahal sa Exodus chapter 34 verse 12 and 15. From the book of Exodus, chapter 34, verse 12 and 15. Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee. 15. Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go warring after their gods, and do sacrifice their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice. Exodus Kapitulo 34, versikulo 12 at 15. Mag-ingat ka na huwag kang makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na iyong pinarurunan. Baka maging isang silo sa gitna mo. 15. Mag-ingat ka, baka ikaw ay makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain at sila'y sumunod sa kanilang mga Diyos at magsipaghain sa kanilang mga Diyos at ikaw ay alukin ng isa at kumain ka ng kanilang hain. Amen. Everybody say praise the Lord. So, this is spiritual awareness. Ito yung spiritual awareness natin, mga minamahal. Yung kaalaman natin. What is the meaning of spiritual awareness? The ability to learn. What is your surroundings? The ability to understand what is your surroundings. Yan yung spiritual awareness natin. Sabi ng ating mahal na Panginoon, mag-ingat ka. Mag-ingat ka na huwag kang makipagtipan sa mga nananahan sa lupain na iyong paruroonan, baka maging isang silo sa gitna mo. So sabi ng ating mahal na Panginoon, mag-ingat ka. Mag-ingat ka, sabi ng ating mahal na Panginoon. Mag-ingat ka, baka ikaw ay makipagtipan sa mga nananahan sa lupain at sila ay sumunod sa kanilang Diyos at magsipaghain sa kanilang mga Diyos at ikaw ay alukin ng isa at kumain ng kanilang hain. So ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa bansang Israel, mag-ingat ka. Take heed to yourself. Mag-ingat ka sa lugar na iyong paruroonan sapagkat ang lugar na iyong paruroonan ay puno ng deceitfulness. Puno ng pandaraya. Dadayain tayo, mga minamahal ng sanlibutan ito. Kahit yung sarili natin, dadayain tayo. Kaya sabi ng Biblia, ang puso ay sobrang mandaraya. The heart is most deceitful above all things. Yung mga puso natin, mga minamahal, ay mandaraya. Kaya ano yung Diyos, mga minamahal, na tinutukoy ng Biblia? Ang Diyos na tinutukoy ng Biblia, mga minamahal, ay yung ating mga sarili mismo. Kapag nakakalimutan natin ang salita ng Diyos, wala tayong ibang pinagkakatiwalaan, kundi yung sarili natin. Pag dumarating yung mga pagsubok, mga minamahal, pag dumarating, mga minamahal, praise the Lord, na nasa gitna tayo ng ating mga circumstances, mga minamahal, ng ating mga suliranin sa buhay, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng Diyos. Sino yung Diyos na yan, mga minamahal? Yung ating mga sarili. Minsan sinasabi natin sa ating mga sarili, kaya ko to. Kaya ko maka-overcome, mga minamahal. Magaling ako. Kaya ko. Kaya mga minamahal, praise the Lord, spiritual awareness. Ano ang sabi ng Biblia, mga minamahal? Sabi ng Proverbs 3:56.
3, 5, and 6. From the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 5 and 6. 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. So dito, ito'y klaro mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, yung Diyos na sinasabi ng Biblia ng ating mahal na Panginoon, thou shall not make, thou shall not, sabi ng Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Yung Diyos na sinasabi ng Biblia mga minamahal ay yung mga kakayanan natin. Propesyon, kayamanan, yung karunungan mo, yung kapasidad mo, mga minamahal, yan yung Diyos na sinasabi ng Biblia na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ano ba ang bottom line ng sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng ating mahal na Panginoon kay Solomon, mga minamahal, huwag kang magpakapantas. Sabi dito sa verse 6, mga minamahal, verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Gusto ng ating mahal na Panginoon na magtiwala ka lang sa Kanya. Gusto ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na siya lang ang Diyos natin. Wala tayong ibang sasambahin. Siya lang. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto ng ating mahal na Panginoon na siya lang ang ating pagtitiwalaan. Wala nang iba. Pag may pagsubok ka, pag dumaraan tayo, mga minamahal, ng matinding pagsubok sa ating buhay, minsan pumapasok yung udyok ng kaaway. Magtiwala ka sa kakayanan mo. Magtiwala ka, mga minamahal, praise the Lord, sa kaalaman mo. Yun yung udyok ng kaaway. Yan yung udyok ng ating mga puso, mga minamahal. Magtiwala sa sarili natin. Pero ano ang sabi ng Biblia? Mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya mga minamahal, praise the Lord, ano ang sabi ng Biblia? Thou shall not make any other gods. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag kang magkakaroon, mga minamahal, sa iyong puso, mga minamahal, ng pagtitiwala sa iyong sarili. Wala kang ibang gagawin, kundi ang magtiwala sa ating mahal na Panginoong Hesus. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin, mga minamahal, kundi ang magtiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang Diyos, mga minamahal, na kaya tayong iligtas. Kaya tayong pagalingin, mga minamahal. Kaya mga minamahal, makita po natin. Ang kailangan natin gawin, mga minamahal, palagi nating alalahanin ang salita ng Diyos. Palagi nating pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos. Ang mga turo at aral ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng ating beloved evangelist? Pag dumarating tayo sa mga pagsubok, pag dumarating tayo na biglang hinuldap ka, pag dumarating na bigla kang nagkaroon ng disgrasya, pag dumarating, mga minamahal, bigla kang nagkaroon ng karamdaman, ano ang sabi ng ating mahal na pastor? Lumuhod ka. Magsisi ka, mga minamahal. Balikan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng ating mahal na pastor? Sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Mayroon tayong kapatiran, mga minamahal. Nadako po ng outstation ng Samar. Yung anak niya, mga minamahal, itong kapatiran natin, ang lalamig.
Palamig-lamig ito, mga minamahal. Yung anak niya, mga minamahal, I think siguro yung anak niya 11 years old. Na kuryente. Sa madaling sabi nung makaryente, mga minamahal, pumutok yung mga kamay, patay, mga minamahal. Namatay na yung anak niya. Pero anong ginawa, mga minamahal? Praise the Lord, ng kapatiran na ito, mga minamahal. Naalala niya, mga minamahal, na membro siya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naalala niya, mga minamahal, ang tinuro sa atin ng ating mahal na pastor. Itong turo na ito napakatagal na. Na kapag ka may problema ka, may soluran ka, mga minamahal, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa iyong puso. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mayroon kang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na doon lang sa Kanya magtitiwala ka, wala nang iba. Mga minamahal, yung ating mahal na kapatid na yan, biglang lumuhod siya. Nandyan yung anak niya sa harapan niya, lumuhod siya, mga minamahal, nanalangin sa ating mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran, mga minamahal, sa paulat panalangin ng ating mahal na pastor, linihan sa yung anak niya, mga minamahal, na buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoong Sus. Ganon yun, mga minamahal. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ngayon, nandito tayo, mga minamahal, naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sa panahon natin ngayon, nandito tayo, pinalaya tayo mula sa pagkaalipin, sa pagka-drug addiction, pinalaya tayo sa mga sakit na wala ng kagalingan. Ngayon, ano ang sabi ng ating mahal na Panginoong Hesus sa ating ngayon? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. So, ibig sabihin, mga minamahal, wala tayong ibang pagkakatiwalaan sa buhay natin, wala tayong ibang paglalagakan ng ating pagtitiwala, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na Diyos ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Palagi nating balikan yung mga unang aral, yung mga unang turo, mga minamahal, na hanggang sa mga oras na ito, nagagamit natin, nagtatagumpay tayo sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Mga karamdaman natin, pinapagaling. Yung mga buhay natin, mga minamahal, binabago ng ating mahal na Panginoong Hesus. Yung kapayapaan ay patuloy na nandito sa ating mga buhay. Hindi ito nawawala. Bakit, mga minamahal? Mayroon tayong pinanghahawakan ng mga aral. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Basahin natin yung last verse. Ito yung pinaka-paborito kong verse, mga minamahal. Psalm 103:17. From the book of Psalms 103, verse 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness with children's children. Mga awit, Kapitulo 113, versikulo 17. Ngunit ang kagandaang loob ng Panginoon ay mula sa walang pasimula, mula sa pasimulang walang hanggan, sa walang hanggan, sa nangatatakot sa Kanya at ng Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak na mga anak. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. So the love of the Lord remains forever with those who fear Him. His salvations extend to the children's children of those who are faithful to His covenant, of those who obey His commandments. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ito, mga minamahal, yung panghawakan natin itong salitang to. Every time na manghihina tayo, every time, mga minamahal, na nag-drift away tayo, tumatalikod tayo, nagkakaroon tayo, mga minamahal, ng pag-iisip, na pagtalikod, mga minamahal, palagi natin alalahanin itong salitang to. The love of the Lord remains forever with those who fear Him. His salvation extends to the children's children. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. So sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Kaya habang naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pasalamatan natin ito sapagkat isa tayo, mga minamahal,
sa nabahagian ng mga pangangaral na magtiwala lang sa ating mahal na Panginoong Hesus. Pangangaral ang ating mga magulang sa Panginoon. Magtiwala. Sa panahon ng iyong kahirapan, sa panahon ng iyong kaguluhan, sa panahon ng iyong mga karamdaman, magtiwala. Sabi ng Biblia, and all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ating pong awitan ang ating mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is so uncertain. I've learned to walk by faith, but you gave me a promise that you would never leave. So take my hand and lead me. Oh Lord,
Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, napakinggan po natin ang tunay at purong-purong